Interval namin sa foliar 7 days. Mas maganda pa rin may foliar eh. Hello mga ka-farm, ito na yung mais namin. Bali mag second fertilizer na kami ngayon. Siguro nasa 27 days na to. Ito yung hindi namin nalagyan noon ng triple 14 pero may basal. May basal to pero hindi namin nalagyan ng triple 14 panguna. Ito yung tubo niya. Tingnan nyo. Ito yung tubo niya. Ito yung may basal. At saka doon sa kabila. At saka dito. Yun ang walang basal pero nilagyan namin ng triple 14 after 12 days. Ito wala talaga to ngayon to. Isasabay namin to sa urea. Nag-urea na kami ngayon kasi 27 days na to. Ito yung tubo niya. Ito yung may basal dati na walang, hindi namin sinabay sa triple 14 yung 12 days siya. Kaya ngayon urea na, pangalawang abono na to. Isabay na to lahat. Ito yung tubo niya mga ka-farm mo. Yun. 27 days to ngayon. Kahapon sana namin to applyan ng fertilizer kaso lang malakas yung ulan. So ngayon maganda yung panahon. Kaya okay na to. Tsaka dito dati ito yung walang basal na side. Tsaka yung dalawang tudling dito. Ito yung sa bagong plate. Yung number 4 ata yun. Na plate. Yung sa planters. Hindi pa to nalagyan ng abono eh. Yung ano, yung maliliit. Ngayon, urea na lang ilagay dito. Wala nang triple 14. Ang urea pala na ginamit namin ngayon ka-farm yung ano, Vikings ng Yara. Kasi mas mahal pa ata yung ano eh, yung ibang brand ng Yara. Urea ngayon. Sa ngayon dito sa amin, ang urea ay nasa ano, 2.8 plus ang sako. 2,800 plus ang sako. Tapos yung Yara na ano, Vikings, nasa 2.4 lang. Ito siya oh. Medyo granular siya compare sa mga ano traditional na urea na sobrang ano. Ito medyo makapal siya. Ito yung urea ng Yara. Dati sobrang mahal to eh. Compare mo sa 1.1 na urea, yung per sack 1.1 lang. Ngayong mahal na ang urea, nasa 2.8. Kaya Yara na ginamit namin. Mas mura ng Yara ngayon eh. Compare mo yung sa mga planters, yung ibang brand. Swire. Mahal siya eh. Kaya kung kayo mag-abono kayo, Yara na lang muna. Mas mura. Ito na. Ito yung isang tudling din ano. Sinunod namin. Kasi yung sa plate yung purpose nito eh. Tinry namin yung ibang plate kung okay ba. Ito yung kalabasan oh. Ang mais namin 27 days. Ito yung ginamitan namin ng ano, yung hand push seeder.
okay naman kinalabasan. Kaya ito trial namin to eh. Trial tong area na to. Kung okay ba talaga sa gamitin sa malaking area na. Nakalagay na din pala kami ng ano dito, foliar. Last time. Nakadalawang foliar na kami dito eh. Naka-foliar at saka cheese na rin kami dito. Marami kasi itong ano eh. Yung aphids, yung whitefly. Marami. Kaya nag-spray kami. Ngayon wala na. Tingnan yung tubo mga ka-farm. Kilalaki. Laki ng tubo. Timing talaga kailangan. Magmais talaga timing. Maganda ang ulan. Yun talaga kailangan. Wala ata to sa ano eh, sa seeds eh. Hindi sa seeds to. Sa timing talaga. Kung maganda yung timing nyo, maganda din yung tubo ng mais. Timing sa pagtanim, sa abono, pag-spray. Kung sa akin lang maganda pa rin ang ano, may basal talaga. Yun, sobrang green talaga siya ngayon. Dito na side yung may basal eh. Ito. Tapos yung dito yung wala. Yung palatandaan namin yung sa gitna eh. Tingnan yung kinalabasan ng may basal. May basal siya, tapos ang sunod namin na abono ngayon na 27 na. Urea na kadiretso. Hindi na kami dumaan sa yung 14 pa na 12 days. Tsaka ito yung ano, iba talaga. Malalaki din naman siya pero magkaiba talaga. Ito yung walang basal, malaki din. Pero yung tindig niya, medyo mataas yung ano, nakabasal. Malalaki din yan, yung walang basal. Tapos nag-abono kami 12 days ng 14. Pero i-compare mo doon, nakabasal kami dito. Wala kaming 12 days na 14 kasi may basal na. Tapos ngayon sabay na namin to 27 days, sabay na sila urea lahat. Ganda talaga. Nasa timing talaga to, wala to sa ano. Dito sa seeds. Depende kung sponsoran tayo ng Syngenta. Siguro sa seeds na. Nasa seeds na. Wala eh. Mahal lahat ngayon eh. Magpa-tractor ka ngayon dito sa amin. 1 hektarya, 2.5 na. So 5 na per hektar. Sobrang mahal. Ito na. Tingnan yung matubo mga ka-farm. Siguro gastos namin dito mga ano lang. 3,414. Urea 5,000. Hindi na namin to trinactor eh kasi ginamit namin dito yung hand tractor na namin. Siguro mga 8,000 gastos namin. Mga 8,000 na ganun. Kasi pag mag-spray ka naman dito ng herbicide, di naman abot mga 1 litro siguro to.
O, nasa 1 litro. Pag mag-spray ka naman ng foliar, nasa 4 na napsak lang to eh. Or 5. So yung isang drum mo na foliar, mga 3 beses po pa magamit bago maubos. Yeah, ganyan. Ganyan lang po pag-apply namin ng urea, mga ka-farm. Hulog-hulog lang. Yan. Pag wala lang tumamaya, malulusaw na to. Mag-effect na to. Siguro mga next week. Doon na makikita yung result niya. Tapusin muna namin to mga ka-farm. Ang aming pag-apply ng abono ngayon. Update na lang kung umiyak pagkatapos na. Siguro sunod namin ito, foliar spray na lang lahat. Interval namin sa foliar 7 days. Mas maganda pa rin may foliar eh. Additional pa rin yun. Although dagdag gasto siya, pero pag may budget ka naman or may extra ka, pwede na. Lagyan mo na ng foliar. Pero pag sobrang mahal kasi ngayon, kung nagtitipid ka, okay na. I-ano mo na lang, isagad mo na lang sa abono lahat. Pero pag may extra ka, maganda talaga may foliar eh. Tapos every 7 days yung interval ng spray ng foliar. Kung anong foliar ginagamit namin, kahit ano naman. Lahat ng foliar maganda naman. Kaya huwag nyo kalimutan guys na mag-subscribe sa channel namin para updated kayo sa mga ganap. Para updated kayo sa mga update namin sa mais na to. Kaya subscribe kayo.